Ang gustong palabasin dito, ang gusto magpapa-frame up, si Kong Paras. Wow! Ano kaya sagot ni Kong Paras dito? Nadadawit ngayon ang pangalan niya. At hindi lang si Kong Paras ang dawit dito. Mantakin nyo Alyado. Ito ay supporter ni Bibi Sara. Mahilig din ito sa rally-rally at bumabatikos. Ngayon, sabi ko nga sa inyo, markado ka pag ikaw ay sumusuporta sa mga Duterte. Isa-isahin na nila yan. For sure. Peter Cayetano, tandaan mo, ang survey ni Senador Alan Peter Cayetano, Pinky, pang-apat ito. Ikaw, yung survey mo, pang-17. Ito, pahayag ni Pinky kay Senador Alan. Umabot na sa point of no return yung yung kiskisan ninyo with Senator Alan. Well, it has gone beyond that, kasi ito, usapin na ito ng corruption usapin na ng accountability. Nagsimula sa ganon. Dahil nung nag-insinuate... Usapin na rin usapin daw ng corruption. Kami ho'y magtatanong Sino ho ba yung nasa chopper na may daladalang maleta? Kung inutos na pala ng kasong plunder, perjury charge, kung ano-ano pa nabanggit, bakit hindi pinaaresto agad? Imagine, si Senador Marcoleta, sa kanya hindi plunder yun, ginawa, tanim, plunder. Sumuko ang mama, nakakulong. Bakit ito hindi makulong? Yes. Good morning and happy Saturday sa ating lahat. Andito na naman tayo si Kuya Goods na nagbabalik. At siyempre, kung di ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Senador Marcoleta ay talaga namang nagsisik pa rin ng approval. Sana mapagbigyan. Dahil alam nyo naman, wala naman itong plunder case. Wala naman ibig sabihin wala hong ano ba tawag doon? Hindi makatotohanan yung sinampahong plunder case kay Senador Marcoleta. Ngayon ito lumalabas sa mga balita ngayon. Lumipas lang ilang araw, ilang buwan, ilang linggo, si Senador Revilla ay lalabas na. Nakapagpiyansa si Senador Revilla ng mahigit kumulang 1 milyon. So, pwede pala yun. But anyway, huwag natin ipasok yung kay Senador Revilla. Ito yung pag-usapan natin. Sana maaprubahan itong pag-attend o pagdalo nila Senator Jinggoy, Senador Marcoleta dito sa trial at dito sa impeachment ni BP Sara. So kung ano ang pagpapasyahan, sana agarin nyo para mapabilis, para makaboto rin kung sakasakali itong magaling na senador. Pero wag ka, pag-usapan din natin ngayon itong pagkakaso nila ngayon ng ombudsman kay Senador Loren Legarda at sa kanyang anak. Ano ho ba ang nakikita niyong dahilan? Ako wala akong nakikitang dahilan. Isa lang ang nakikitang pananaw ni Aling Ledesma dito. Yun yung mga kukunin nila ang simpatsya ng senador at patitigilin nila sa pagsasalita itong anak ng senador. Dahil alam niyo naman na maingay itong si Leonardo Lebiste pagdating sa mga nakawan sa kaban ng bayan. Siya ho ang bumaboses. Siya ho ang talagang naninindigan para dito. Ilan na ho ang napasibak nila. Napakulong nila, Senador Jinggoy, kaalyado ni BP Sara. Tandaan nyo, lahat ng mga kaalyado ho ay ginagawa na ho ng kwento. At meron dito, panibago hindi lang kay Senador Loren Legarda, hindi lang sa anak niya, pati dito kay former Congressman Jim Paras, ay inuugnay ho na rin. Dito sa Senado ata yung parang, hindi ko alam kung tama yung terminology, ginagawang kasangkapan para mambugaw daw di umano doon sa mga malalaking tao, lalong-lalo na sa pangalang rekto na nababanggit dyan. Buti nga. Alam nyo kung hindi kayo matakaw sa mga ganyang bagay, hindi kayo masasangkot Bakit ka nasangkot? Ibig sabihin, meron kang, kilala ka. Ibig sabihin, nagawa mo na yan noon, hindi lang nabunyag. Tama? Kasi kung bakit isasama ang pangalan nito ni Mr. Phil Hetman o si Mr. Batman, kung hindi siya nauugnay dito sa mga Japakers na ito at sa mga
Oo, yung mga binubugs ng mga kanilang mga manager, may mga artista pa ha. Biruin nyo, mga artista, wow. Bakit hindi pinakita ang muka na makilala at bigla sumikat, di ba? Kung mga artista ito, sana makilala ng taong bayan kung sino itong mga artista na to na binabayaran ng mga kilalang mga congressman. Agoy, agoy, agoy. Bago natin ipasok yan, at ito muna yung pag-usapan natin. Yung ano ba yun? Kay Madriaga, hindi na ho daw pasisiputin. O, andyan po yung join button na pasadahan nyo muna at sa dulo ng ating video, syempre yung shoutout segment natin. Ngayon ito may papakita ako sa inyong image. Bakit hindi nila kailangan ng patinin ito si Madriaga? Anong problema? Anong purpose? Dahil kayo ho ay may ingay, lalong-lalo na noong nakarang trial, dahil ito raw si Madriaga ang nagsabi ng totohanan at nauugnay daw at natutugma itong pag-withdraw. So kung gano'n naman pala, bakit hindi nyo patinin para mga cross-examine ng mga magaling na tawag nito ng mga defense team ni BP Sara. Ayon dito sa balitang ito, sabi rito, Ramil Madriaga hindi na umano kailangang tumistigo, hindi na kailangan umano tumistigo sa impeachment trial ayon kay Ligutan. Bakit? Naniniwala si House Private Prosecutor Verhil Ligutan na posibleng hindi na kinakailangan sumalang sa witness stand sa impeachment trial ang nagpakilalang bagman ni Vice President Sara Duterte na si Ramil Madriaga. Bakit naman hindi? Kung siya naman ang dahilan, kung lahat ng salaysay niya ay ginamit nyo, bakit hindi pwedeng i-cross-examine? Bakit mabubunyag? Sablay-sablay ang mga sagot. Oo, patinin nyo para magkaalaman. Kung sino ang nagsisinungaling sa hindi nagsisinungaling. Ganun lang yun, simplihan nyo lang. Patinin nyo para malaman ng taong bayan kung sino ang mga bayarang mga witness. Ito na, mapunta tayo dito. Total naman, merong mga, ito si Batman na i-issue. Pasok natin. Nung pag-frame up kay Executive Secretary Ralph Recto at iba pang membro ng gabinete ni PBBM. Wait lang. Ulitin natin. Meron daw planong pag-frame up dito sa gabinete ni BBM. Tayo nangungun sa Ano yung planong pag-frame up na yan? Bakit na iugnay sa mga babae? Di baka sabi ni Aling Ledesma, mahilig din daw siguro sa babae. Kaya ganon. balita si Gio Robles. Gio, ano raw motibo sa likod ng umano'y tangkang frame up kay Recto? Jiki, bahagi raw ito ng mas malaking plano na destabilization plot Nako. laban sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos ayon kay NBI Director Melvin Matibag. Nabunyag ito matapos mahuli ng NBI-NCR sa isang human trafficking operation ang isang talent manager na binubugaw ang mga alagang artista sa mga politiko. 5 babaeng celebrity ang nailigtas. Wow, mga artista na, binubugaw ngayon. Siyempre, kilala ang mga maleta gangers, mga congressman ay big time ho magbigay. Meron 250, may 350 kyaw. Kaya siguro, pumapasada itong mga celebrity na ito. Bakit hindi nyo nilantad ang pangalan at in-interview nyo man lang at masabi sa interview kung totoo ba na talagang ipiprame up o muntik mabisto, sabi ni Aling Marie. Baka naman kasi muntik mabisto. Kaya gumawa na hulang ng dahilan para ma-segue. Nabisto na. Baka nabisto na. Ano? Yun lang ang katanungan ni Aling Marie. Baka mahilig talaga sa mga bagets, mahilig sa mga celebrity. Hindi. Kayang-kaya naman nila magbayad eh. Yung isa nga, di ba? Yung isang dating congressman na naging senador tama? Magkano? Huli ka, Balbon. Baka siguro na ititip na dito. Doon, maganda ron. Batang-bata, mga artista, kayang-kaya. Kayang-kayang bayaran daw di umano. Tapos ngayon palalabasin, muntik ma-frame up.
Kwento nyo sa Diyan, pagong. habang nasa kustudiya ng NBI, itong talent manager na hindi natin papangalanan, dito na raw niya kinanta ang plano laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Base sa affidavit ng talent manager, may kumuha raw sa kanyang dating kongresista at kinontrata silang i-frame up si ES o si Executive Secretary. Kita nyo na, gagawa na naman nila ng kwento itong si Jing Paras. Alam mo si former Congressman Jing Paras, maingay ho yan sa flood control. Napakaingay ho niya sa mga durobo, lalong-lalo na dito sa nangyayaring nakawan, dito sa mga ninakaw sa Bulacan, lalong-lalo na dito kay Ngagba. Maingay ito si former congressman. Ngayon ginagawa ng kwento daw di umano, para saan? Idawit, pakasubuhan. Kasi ganito ang lumalabas sa istoryahin nila eh. Paiimbestigahan ng MBA, ano kasunod? Kulong. Ayan na. Kinilala ito na si dating Negros Congressman Jing Paras. Pakinggan natin ang pahayag ni Matibag. Hindi lang si ES ang target dito, parang it's one of the many plano nila gusto gamitin itong grupo na to para magano ng character Grabe, assassination yung parang term na ginamit. So, doon na lumabas yung istorya na na-involved na si former Congressman Jing Paras. Siya yung kumausap. Hirap magsinungaling, oh. Diba? Hirap magsinungaling, mahirap magtagpi-tagpi ng istorya. Pero inyo, yung detalye, hindi pa buo, conclusion pa lang ito, sa interview, sabi ni Aling Marie. Pero, ang gustong palabasin dito, ang gusto magpapa-frame up, si Kong Paras. Wow! Ano kaya sagot ni Kong Paras dito? Nadadawit ngayon ang pangalan niya. At hindi lang si Kong Paras ang dawit dito. Mantakin nyo, Alyado. Ito ay supporter ni Bibi Sara. Mahilig din ito sa rally-rally at bumabatikos. Ngayon, sabi ko nga sa inyo, markado ka pag ikaw ho ay sumusuporta sa mga Duterte. Isa-isahin na nila yan. For sure. Malamang sa malamang. Impusahan natin. Sinimula nila kay Jinggoy. Pangalawa, Marcoleta. Bato, 3 na. Alan, tinatarget nila. Robin, tinatarget nila, 5. Legarda, 6. Ngayon may nakaabang pa. Yung bilyar, yung 2 bilyar. Nakaabang pa. Ay, sino susunod nila? Itong mga congressman. Sa congressman, sino mga supporter na congressman ang nakulong? Ito si si Congressman Mike Defensor. 1. Ngayon, former congressman din. 2. Nako. Sino kaya ang susunod? Baka yung kapatid, si Amy. Subukan nila. Ano kaya sasabihin ng kapatid pag nakulong si Amy? Montak dito ka sa PIMP, itong nagbubugaw nito. Ang tawag ko dito si Epstein Nako. ng Pilipinas, Yan sinunod na nila. Dahil nakulong na si Mike Defensor, umiingay, umaalingasaw naman ang pangalan ni former Congressman Paras. Abogado ito Hindi lang natin alam kung ano ho ang ikakaso sa kanya. Ngayon pag-usapan naman natin yung talent manager na aresto sa entrapment. Kaugnay na ngayon. Bakit hindi nyo pagsalitain? Nagtataka naman kami. Kasi kawawa naman ho yung talent manager. Kung halimbawa kakasuhan sila ng ano ba tawag sa kaso na yon? 'Di ba? Human trafficking. Mabigat din ho na kaso yan pag human trafficking. Tama? So dapat pagsalitain nyo. Hindi yung pwedeng lang. Sabi dito, talent manager na aresto sa entrapment operation, binulgar na sina Leandro Libiste at Jing Paras, di umano ang mga tao sa likod ng bugaw scheme. Agoy, kumanta. Pero may tinumbok na pangalan. Kawawa naman. Kawawa ho dito, yung dinadawid na si Congressman Libiste at si Jing Paras. Bakit? Iipitin sila dito. Tapos sa susunod, libre na ho. Makakalaya na itong manager. Naku, eto pa. Anyway, tapos na tayo dyan sa susunod na ikukulong yan. For sure yan. Kasi kakasuhan yan
Ang matindi rito, ginagawa na nilang paraan yung mga kaalyado ni BP Sara. Diba? Halata naman ho kayo. Masyado kayong halata. Nangingitim na kayo eh. Hindi pa kayo magpakabait. Ito. Yung panluloko na naman ng amo nyo. Yung wage hike. Ano nangyari? Na TRO. Hindi ho susundin kasi merong TRO. Temporary Restraining Order ang Supreme Court. Niloko lang kayo ng panggulo nyo. Yung palakpakan nyo, di ba? Yay! Tumaas sa sahod dahil kay BBM! Ano nangyari? Di ba? Sabi ko yun si Budol-Budol. Budol-Budol ang nangyari. Ito pasok natin to. Kawawa ang Pilipino. Lantarang panggagago ang ginagawa ng gobyernong ito sa mga kababayan natin. Kawawa ho talaga. Dahil, pinagmumukha nilang patay gutom ang mga Pilipino, ang kababayan natin. Diba? Totoo naman eh. Papangakuan mo, ano masusunod? Wala, babawiin mo. Diba? Parang ganito lang yan. Meron tayong 5,500 flood control na overwhelm, nabangga ng barko. Ubus lahat. Pati yung pondo na ubus. Kahit walang project, ubus. Wala rin ito eh. Ito, for sure, ginagamit lang ito yung mga kamanggagawa eh. Alam nyo bakit? Isa ho rin yung mamang yan, yung nagsasalita dyan, sa pumirma sa impeachment ni BP Sara. Diba? Tapos andyan ka, pinagtatanggol mo yung mga manggagawa. Ginagamit mo yung mga manggagawa. Para saan? Sa pansariling kapakanan. Bakit hindi mo kayang ipagtanggol? Pumunta ka doon kay Bangag. At sabihin mo doon sa mga congressman na kasama mo sa pumirma sa impeachment, tulungan nyo naman ako. Ako lang mag-isa nagtataguyod ng mga manggagawa eh. Ngayon, ano nga sasabihin sa'yo ng taong bayan? Ginamit mo lang ang manggagawa para sa pansariling kapakanan. Tapos magangaw-ngaw ka. Yung TRO binaba para i-hold mo na yung sahod. Ano nangyari? Napakalinaw! Bawal mag-TRO. Hindi pwede maglabas ng TRO. Pero ano nangyari? Pagkalabas, prohibition against injunction. Ibig sabihin, walang korte ang pwedeng maglabas. Hindi. Sa garampot na nga, barya na nga na Style mo. Tigil-tigilan mo kami. Ano nga yung magagawa mo kung naka-TRO? Ngangangaw-ngaw ka lang dyan, kukuha ka simpatya. Nagoyo tayo nito, kaya tawag ko dito manggugoyo eh. Alam niyo bakit? Ang ingay nito. Nung una, wala raw siyang pakialam sa impeachment. Pag-aaralan pa nung andyan na. Pirma, impeach, BP Sara. Tapos magandyan ka. Ano kayo, baligtarin? Kung saan naagos, doon kayo? Isipin niyo mabuti mga kasama. Siya ho, ang pinagtatanggol niya manggagawa na naaapi, naagrabyado. Na nagiging boses siya, kunwari, para ipagtanggol itong mga naaping mga Pilipino. Ngayon, nandun siya sa Congress, sino ba ang umaapi sa mga kamanggagawa? Sino ba dumodorobo sa mga kamanggagawa? Di ba yung amo nyo? Kita niyo ang kalokohan nyo. Tigil-tigilan nyo kami. Huwag kayong magpaandar. Huwag nyo kaming lokohin na kaisa kayo ng sambayan ng Pilipino. Nananawagan pa kayo eh. Dole, nananawagan sa publiko na manatiling kalmado habang hinihintay ang desisyon. Yan ang sabi nyo. Pero ang taong bayan, gutom na, nagmamahalan yung langis, nagmamahalan yung bilihin, ang sahod, pababa ng pababa. Saan makakarating ho yung sahod? Sabihin natin hindi nyo pa ginawang 1,000 per day ng mamamayang Pilipino. Alam niyo, 1,000 kung tutusin lang, saglit lang na ho yun. Kung gusto mong kumain ng masarap na putahe,
Kukwentahan kita. Bibili ka, kung gusto mo masarap talaga, bumili ka ng 1 kilong pata. Kulang ho ang 300 mo. Bibili ka pa ng ingredients. Di 400 na. Oh. Sasahod ka ng 1,000 per day, sabihin natin. Sasahod ka, siyempre, hindi mo naman kailangan pagurin ang sarili mo. Kailangan meron kang life-work balance. So, pag sumahod ka, kailangan mo i-treat yung sarili mo. Hindi ka naman parang robot lang dyan na trabaho ka ng trabaho, walang enjoyment, walang kakaining masarap, hindi mo mapapaligaya ang sarili mo. 1,000, kulang pa yan eh. Pero ang gobyerno parang allergy kayo, magtaas, kita nyo, itong 85. Alam mo bakit ko sinagpigil ito? Mga oligarko. Yan ang mga pumipigil. Pumipigil tandaan nyo. Kulang ho ang 1,000 sa gastusin ng mamamayang Pilipino. Update sa kaso ni Senador Robin Padilla at ito si Pinky, walang katigil-tigil. Oo, may banat na naman siya. Lalaban daw siya ng bardagulan. Totoo ba, Pinky? Galingan mo para pa hindi ka mabalikan. Kasi baka mamaya magtago ka na naman. O pag si BP Sara na at kalikali ni Senador Alan Peter Cayetano, tandaan mo, ang survey ni Senador Alan Peter Cayetano, Pinky, pang-4 ito. Ikaw, yung survey mo, pang-17. Ito, pahayag ni Pinky kay Senador Alan, no? Umabot na sa point of no return yung yung kiskisan ninyo with Senator Alan. Well, it has gone beyond that, kasi ito, usapin na ito ng corruption usapin na ng accountability. Nagsimula sa ganon. Dahil nung nag-insinuate... Usapin daw ng corruption. Kami ho'y magtatanong, sino ho ba yung nasa chopper na may daladalang maleta? Sino ho ba yung nababanggit ng 18 Marines na mayroong bit-bit na maleta, hinahati na ng maleta na hindi kaya mapaimbestigahan si Balulong? Ito panibagong issue. Noong una, nakarang araw, yung kaso, kita mo, natatabunan na. Sabi ko sa inyo Nakarang araw, nagsalita yung Pangulo. Tama? Oo, nagsalita yung Pangulo, yung pisan niya, pakakasuhan na. Ilang buwan na, ilang panahon na hinaantay kung may kaso, wala pa rin. Ngayon, ito, bago magtapos ang Biyernes, kahapon, ng hapon, umarangkada ho. Itong mamang nangingitim at nagsalita. Itong si Senador Legarda at ang kanyang anak na si Congressman Libiste ay pakakasuhan ng plunder at kung ano-ano pa. Ngayon, bakit hindi namin naririnig sa inyo yung kaso ng pinsan? Kung meron na bang na-file? Ano ba talaga ang gusto niyong palabasin? Ano ba gusto niyong sabihin sa taong bayan? Di ba? Sino ba ang dapat paniwalaan? Hanggang ngayon, tapos na naman ang Friday. Noong SONA pa, noong 27 pa, naitalaka yun. Wala kayong binanggit na walang nagtanong na reporter patungkol sa kaso ni Martin. Ngayon, tama? Tatabunan na naman nila ng kaso ni Legarda at ni anak ka ng bogi. Siya, inattack niya yung aking integrity. Yun ang hindi ko talaga mapalampas. Alam mo, Ed, Ami, dalawa yun Pagka ang inattack mo guilty, ano yun stand down yun. Parang ikaw Pag inattack daw ay guilty, di guilty. Huwag niyong babaligtarin. Papaliwanag ko sa'yo. Saan lugar ka ba? Wala ka pa ho nahahawakang isang distrito na napaganda mo. Bigla ka nag-jump sa Senado. Sa popularidad ng ano ba yung mga ano ba yung kaso na ito kaya nagtago itong si Pinky? I-type nyo na sa comment section. Wala ka pang distrito ng pagmamalaki mo, Mr. Pinky. Tandaan mo, ang Taguig, napakaganda kahit saan ka magtanong. Kung iugnay mo sa flood control issue, mapapahiya ka. Inugnay mo sa SEA Games, ano nangyari? Kasama nyo yung isang sekretary ng DPWH na ayaw masama sa kaso. Ano sinabi? Walang anomalya. Di tumigil kayo doon. Hinanapan nyo ng butas ngayon yung Taguig. Pag sinampal kayo ng katotohanan, mag-ikot kayo sa Taguig. Kaya ito, bumubula ng bibig sa kasinungalingan para lang umatake sa mga Cayetano. Bakit hindi nyo kayang atakihin si Pia Cayetano? Dahil wala.
Kaya nyo iniingayan ng boses kay Senador Alan Peter Cayetano kasi masasapawan kayo. Kung sino yung gustong naghahangad na maging Vice President, sapaw kayo. Pero advice ko lang muna dito kay Senator Alan Peter Cayetano. Stay lang siya sa senador. Huwag muna siya magmadali. Kasi may mas maugong na pangalan eh. Bukod sa kanya, meron pang mas lumalamang. Stay muna sa senador, walang problema. Doon muna tayo sa panalo ni BP Sara. Ipanalo natin si BP Sara. Tahimik yun, makipag-usap, hanap ng katapat, Negotiate. makikiusap. Baka pwede wag na natin palakihin to. Pero pag inosente, yung inatak mo, tulad ako, I will stand my ground and I will fight back. At kung yun ang babato sa akin, malinis, wala akong may babato sa kanya. Pero kung anong babato sa akin, maraming putik, maraming kasalanan din, humanda siya. Wala ka namang may babato eh. Maingay ka lang sa social media. Hindi mo kaya makipagdebate, tandaan mo. Ito, ang Mamang Cayetano, nung vice presidential candidacy, way back 2016 ba yun? 2020 something. Sino ang kabatikusan niya? Kaya ngayon binibira siya eh. Nang amo mo kasi nga, sobrang napaya ito. Hindi matanggap siguro ng mama, ni Pangulo, na yurakan siya. Kayurak-yurak naman talaga. Diba? Ikaw Pangulo ka, bobo ka, sabi ni Aling Ledesma. Babasahin mo lang na utal-utal ka pa. Diba? Sobra ka naman, sabi ni Aling Marie. Hindi! Kasi babasahin mo lang, mag-uutal-utal ka, diba? Ilang beses na yun. Meron bang dating presidente ang nagawa yun? Yung mag-i-speech, tapos. Ngayon, ikaw, tigil-tigilan mo si Senador Alan Peter Cayetano dahil pag nakaupo ang vice presidente at maging pangulo, tapos ang karera yun sa politika. Wala ka na sa ranking eh. Hanapin mo kung nasa ranking pa to si Lacson. Wala na ito. Talaga hindi ko siya titigilan. Pero Kasi ready talaga akong bardagulan pagdating sa mga anomalya. Di maghanap din siya kung ano yung makita niya. Siya nagsimula eh. Alam mo, hindi na... Maraming makikita sa iyo. Nakapwesto lang kayo kaya nasasabi mong pero pagdating ng araw, malalaman at malalaman kung ano yung baho nyo sa maleta gangers na sabi ni Aling Marie. Man ako kumikibo, ang katapat niya noon si Senator Erwin eh. Bakit dinugto na yung pangalan ko na nagdoble yung salin ko? Kinuray ko pa nga siya. Hindi nagdoble, nag-quadruple ka. Pero anong masama? Kung umalis ako nung... Inamin mo pala eh. Ano raw masama? Dito pa lang, inamin niya na, nag-quadruple pa yung salin niya. Saan mo kukunin yan? Negosyante ka ba kagaya ng mga PAL? Negosyante ka ba kagaya ng SM? Paano mo mapapatunayan yan? Sa gobyerno ng 2022, tapos yung taxable years ko nga na 2023 and 2024, na ipinal ko ng 2024 at saka 2025, talagang sapat yun na nagko-commensurate doon sa aking dineclare na kinita. Kasi ayoko man... Ang hirap magpaliwanag kapag puros ka sinungalingan, sabi ni Aling Ledesma. Pumasok ang pangalan. Ano to? Wala yan. Hindi yan papasok. Hindi yan mananalo. Survey, peki yan, survey na yan. Hindi yan pasok sa survey. Kawawa lang ho ang boboto. Panibagong budol naman ang mangyayari sa bansang Pilipinas. Ngayon, ano may mga maiinit na balita ngayon? Ganun pa rin talaga. Pinigilan ng wage hike at itong Jing Paras at Congress Biste, tinuturong nagpapa-entrap dito sa mga mababogli ng mga gabinete. Kasi imagine na. Bakit sila mauugnay at bakit sila pa-i-entrap kung hindi sila nag-a-avail ng mga ganyan transaksyon? Tama, sabi ni Aling Marie. Diba? Mahilig sila mag-avail ng ganyan transaksyon kaya markado sila. Ngayon, kung sino yung celebrity na nakita doon sa entrapment, pagsalitaan nyo. Ngayon, ang tinuturo daw si Congressman Libiste. Hindi nga mahilig yung mama na yan. Kabata-bata pa yan. Wala hong hilig sa laman yan. Yung matatanda at yung may asawang mga laos, yan ang mga mahihilig. Di ba? Pinadisqualify na, tanggal na sa impeachment court. Ang alin daw? Alin daw? Ex-Speaker Romualdez, kinwestiyon ang mga testigong kinuha. Naku, ito maganda.
Pumapalag si si Romualdez Pero ang tanong dito, bakit puro sa media ang tagapagsalita? Bakit ayaw humarap sa interview? Ni dating House Speaker Martin Romualdez ang mga testigong kinuha ng ombudsman para sa investigasyon laban sa kanya. Ani Romualdez, pantay na hustisya ang hinihingi niya pero gumagamit anya ang ombudsman ng mga testigong nahaharap sa mga reklamong cyber libel at perjury para ituro siya at siya lamang. Hindi pinangalanan ni Romualdez ang mga testigong tinutukoy niya. Inirekomenda ng ombudsman na kasuhan ang dating speaker ng plunder, graft, money laundering at direct at indirect bribery kaugnay sa anomalya sa flood control projects. Sipin nyo kung inutos na pala ng kasong plunder, perjury charge, kung ano-ano pa yung nabanggit, bakit hindi pinaaresto agad? Imagine, si Senador Marcoleta, sa kanya hindi plunder yun, ginawa, tanim, plunder. Sumuko ang mama, nakakulong. Bakit ito hindi makulong? Nagtatanong lang kami. Masama ba magtanong? Kaya kung umabot sa video natin ito, ako naman ay maglalambing, pakilagay share nyo yung video natin at yung channel natin. At huwag nyo kalimutan i-subscribe si Mang Banat. At syempre, ito na yung shoutout segment natin. Hindi tayo magtatapos hanggat hindi ko kayo nababate. Pasensya na, nakalimutan ko kahapon. I-shoutout kayo. Ngayon, shoutout kay Ma'am Damanusan. Shoutout po sa iyo, Beatrice Garcia. Shoutout sa iyo, Marites Sarmiento. Shoutout kay Avaca Bardo, Des Balad, Dominador Lumpay, Douglas De Chavez, Rogelio Nigo, shoutout po sa iyo, Ayan C. Yatsuji, shoutout po sa iyo, Nelly Manlapaw, Jose Asmolo, Lonita Bagares, Jesus Mercado, shoutout po sa iyo, Diomedo Castro, Hasan Sala, shoutout po sa iyo, Ashley, Villa Gallardo, Jan Paz, Jocelyn Calamba, Caraba, Rosalina Maribic Tabaroda, shoutout po sa inyo. Compra, Roel Monsales, Malbugon, Fishing Vlog, Melinda Bedejos, Marilu Campado, shoutout po sa iyo. Robert Vildegua, Chuchi Kirubin, shoutout po sa inyo. Leia Villanueva, Okura Bani, Jenny Devao, Jason 5002, Daisy Lantises, Sabina Castillo, James Barbari, Jeff Aguilar, Jose Asmulo, Marilu Ocampado again, Leandro Santos, Jacqueline Kate, Maris Villar, Jose Ayusmolo Dangsalva, Christopher Caser. Yan, kung mabuti sa shoutout segment natin yan hanggang sa muli. Carlota Tarigo, shoutout po sa iyo, ma'am. Rosendo Doting, Virgilio Evangelista, 815, Maria Capascia, Marilu, Sendri, Brian Rodriguez, Nelly, Maris Villar. Ayan, shoutout po sa inyo hanggang sa muli. Bye-bye!